Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1391 hanggang Kabanata 1400. Kabanata 1391. Si Hansen ay nasa sukdulan ng kanyang pasensya, at ito ay isang sandali na nangangailangan ng lahat ng kanyang kakayahan. Mayroon siyang kaibigan na nasa bingit ng kamatayan, at kung gusto niyang iligtas siya, hindi siya maaaring mag-atubili. Tinawag niya ang lahat ng kanyang Geno Core at naisaaktibo ang Super King Spirit Mode. Bago pa man matapos ni Hansen ang kanyang pagbabagong anyo, narinig niya ang isang sigaw. Pagkatapos, isang pag-agos ng kapangyarihan ang sumabog mula sa tuktok ng isang kalapit na bundok. Ang kapangyarihang iyon ay parang isang shockwave o isang tsunami na nag-agos sa buong lupain, nagpapatibag ng mga puno at nagpuputol ng mga bato habang naglalakbay ito. Mukhang mayroon din itong target, demonyong dragon ng kamatayan. Ang mabangis na mantis ay iniwagayway ang mga cutter nito sa hangin, kinikilala ang puwersang papalapit dito. Sinubukan nitong iwagayway at hampasin ang ripple ng kapangyarihan sa isang pagtatangka na sirain ito. Uungal. Pagkatapos, ang demonyong dragon ng kamatayan ay tapos na. Wala nang natira kundi mga laman na piraso ng katawan nito na nakakalat sa paligid, sa wasak na tanawin na ngayon ay pininturahan ng dugo nito. Pagkatapos mamatay nito, ang Geno Core nito ay nabasag at naglaho na parang isang data purge. Isang ambon na binubuo ng dugo nito ang pumihil sa hangin sa loob ng ilang sandali, nililimitahan ang kakayahang makita, at nagbibigay kay Hansen at Dragon Lady ng panginginig. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sandali, at parang dinala sila sa isang kaharian ng mga patay. Isang tahimik, nag-iisa na lugar na nasira, na ang topography ay pininturahan ng maraming walang kabuluhang, kakaibang kulay. Isang nilalang na may banal na dugo ay nakatikim lamang ng isang shot. Ang kapangyarihang makamit ang isang bagay na tulad nito ay dapat na napakasindek. Tumakbo. Sa tingin ko narinig ko na ito dati, noong tumama ang bagyo ng nyebe. Dalawang malalakas na puwersa ang nagbanggaan noong araw na iyon. Hinailan ni Hansen si Dragon Lady upang gumalaw habang mayroon pa silang kalayaan na gawin ito. Ang babaeng chef ay nakakuha ng kanyang itlog bago umalis. Kung ang pakikipagsapalaran ay maituturing na matagumpay o hindi, hindi niya matiyak, ngunit masaya siyang mapanatili ang kanyang pinaghirapan. Tumakbo ang dalawa pabalik sa shadow shelter nang hindi humihinto. Sa kabutihang palad, sa daan, wala nang nangyari. Ang piling tao na Samire Samantes ay hindi nakikita. Nagkataon ba tayo? Sinubukan ba ng bagay na iyon na tulungan tayo sa demonyong dragon ng kamatayan? Nagtaka si Hansen sa kanyang sarili. Parang isang napakadaling pagliligtas. Pagbalik sa silungan, nakita ni Hansen ang Starsea Beast at Red Pony na nagpapastol. Ang katotohanang bumalik sila ayon sa sinabi, at ligtas na ngayon, ay nagbigay ng labis na ginhawa sa kanyang isipan. Si Dragon Lady ay nasa masayang kalagayan pagbalik niya. Sa ligtas na itlog, nakahanap siya ng lugar upang itago ito. Nasiyahan si Hansen sa kanyang pakikasama sa ngayon, ngunit ang nangyari lang ay nagparamdam sa kanya ng pag-aalala. Naisip niya na si Dragon Lady ay maaaring isang naglalakad na time bomb kung kaya niyang tumawag ng mga nilalang na hindi man lang niya mapigil. Kung hindi siya mag-iingat at marahil ay natawag na isang super creature balang araw, tapos na ang lahat para sa kanila. Kailangan kong kausapin siya, at payuhan na huwag niyang tawagan ang kanyang mga sangkap sa paligid ng shadow shelter, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Nagutom si Hansen pagkatapos ng pagsubok, kaya kumain siya ng ilang primitive na karne. Kumain siya ng sapat na karne na ang kanyang bilang ay umabot sa 100 primitive Geno points. Nagbigay ito sa kanya ng karagdagang 4,000 fitness levels. Gayunpaman, ang aktibong paglabas upang patayin ang mga mutant na nilalang ay hindi magiging madali. Iyon ang susunod sa agenda, ngunit ang mga mutant na nilalang ay madalas na nakatira ng magkasama, at mas madalas kaysa sa hindi, mayroon silang boss. Si Hansen ay nasa sanctuary ng ika-4 na Diyos sa loob ng ilang panahon, at nagulat at nabigo siya na hindi pa siya nakakakuha ng anumang mutant Geno points mula sa mga halaman na maaaring kainin niya. Palaging naisip ni Hansen na ang pagkain ng mga Geno plant ay ang pinakamahusay na paraan upang mangolekta ng mga gene. At kahit na hindi ito palaging ang pinakamabilis, ito ay tiyak na ang pinakamadali. Kung kaya niyang palagwin ang maraming ganoong halaman mismo, magiging maayos ang lahat.
Sa kasamaang palad, hindi alam ni Hansen kung paano palagwin ang mga ganoong halaman. At higit pa rito, ang mga halaman na iyon ay tumatagal ng napakatagal na panahon upang lumaki. Kailangan pa rin niya ng isang paraan upang paikliin ang kanilang oras ng paglaki. Bagaman ang Black Crystal ay epektibo sa paggawa nito sa sanctuary ng ikatlong Diyos, ang kanyang silungan ay hindi isang nakahiwalay na kuta kung saan maaari niyang gamitin ang mga ganoong pamamaraan ng lihim. Tiyak na malalaman ng iba kung susubukan niyang gawin ang ganoong kasanayan sa Shadow Shelter. Habang pinag-iisipan ni Hansen ang mga bagay na ito, sinabi sa kanya ni Green Cow na may isa pang tao na gustong makita siya. Ang pangalan niya ay Su Mienhua. Hindi alam ni Hansen na may isa pang tao sa kanyang silungan, ngunit maganda ang malaman. Kaya, sinabi niya kay Green Cow na dalhin siya. Ang kapwa ay mukhang medyo matanda, at naisip ni Hansen na maaaring matanda na siya nang unang dumating siya sa sanctuary ng ikaapat na Diyos. Naisip ni Hansen na hihingi ng tulong si Su Mienhua, tulad ng maaaring gawin ng karamihan sa mga tao, ngunit nagulat siyang malaman na hindi ito ang kaso. Matapos ipaliwanag ni Su Mienhua ang kanyang layunin at kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang pananatili sa silungan, at hindi sigurado si Hansen kung dapat siyang magulat o mahiya. Binuksan ni Hansen ang teleporter pagkatapos niyang kunin ang silungan para sa kanyang sarili, kaya nakabalik si Su Mienhua sa alyansa at nagsagawa ng mga pagsubok doon. Sa kasamaang palad, ang alyansa ay walang mga materyales na hinahanap niya, at ang mga pagsulong na nais niyang makamit ay hindi posible sa labas ng santuwaryo. Si Su Mienhua ay pumunta lang kay Hansen upang tanungin kung may paraan na makakakuha siya ng mga sangkap para sa kanyang hindi kanais-nais na mga gawa. Gayunpaman, upang makamit ang tiwala ni Hansen, kailangan niyang magbigay ng buong pagbubunyag tungkol sa layunin at hangarin ng kanyang pananaliksik. Ang anumang mga natuklasan ay ibinahagi at patuloy na ibinahagi kapag nagawa na niyang magpatuloy. Hayaan mong linawin ko, sa lahat ng mga taong ito, pinanatili ka ni Nanlit Ian sa lugar na ito para lamang sa layunin ng pananaliksik sa mga bangkay ng mga nilalang, lahat para sa Genofluid. Tanong ni Hansen. Sumagot si Su Mienhua, nakagawa ako ng ilang disenteng pag-unlad. Kasama dito ang paggamit ng dugo ng nilalang, kung saan maaari nating makuha ang mga kapangyarihan ng orihinal na nilalang sa isang pansamantalang halaga ng oras, sabi ni Su Mienhua. Makakaapekto ba ito ng permanente o marahil ay makakasira sa ating mga katawan? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Walang ibang tao sa paligid, kaya hindi ako nakagawa ng mga pagsubok. Gayunpaman, sinubukan ko ito sa mga unggoy. Nagbabago ang kanilang mga katawan kasunod ng iniksyon, at pagkatapos ng ilang sandali, ang mga pagbabagong iyon ay nawawala. Si Su Mienhua, sa kanyang karangalan, naisip na ang katapatan ay ang pinakamahusay na patakaran. Hindi siya magsisinungaling tungkol sa kanyang mga natuklasan at pag-unlad. Ibig sabihin ba nito na ang Angel Gene Fluid ay naglalaman ng dugo ng Shire? Sabi ni Hansen. Sinabi ni Su Mienhua, narinig ko na ang teoryang iyon dati, ngunit ang aking pananaliksik ay nakapag-iisa. Kulang ako ng sapat na mga tool at electronics upang maayos na gumana dito. Gayunpaman, ang mga resulta ay tila malayo pa rin. Pagkatapos ay naisip ni Hansen sa kanyang sarili, hindi pa rin ako sigurado tungkol kay Zero na nakakuha ng Genofluid na iyon, ngunit alam kong ang Genofluid ay kinuha mula sa isang libingan ng Shire. Ngayon, kasama ang isang profesional dito, marahil may iba pang matututuhan ako. Kabanata 1392. Pumayag si Hansen na magbigay kay Su Mienhua ng ilang materyales upang maituloy niya ang kanyang pananaliksik. Ngunit bukod sa pagbabahagi ng lalaki sa mga resulta ng kanyang mga pagsisikap, gusto rin ni Hansen na matuto tungkol sa mga gene. Nagsimula kaagad ang mga aralin na iyon, at mabilis na naunawaan ni Hansen ang mga pangunahing kaalaman. Ngunit ang anumang lampas doon ay nagpagulo sa kanyang isipan. Sa kabutihang palad, ang isang magandang memorya ay isa sa pinakamalakas na katangian ni Hansen. Karamihan sa impormasyong natutunan niya ay nasa teksto, at nakatulong iyon ng malaki. Hindi plano ni Hansen na maging isang siyentisto o anumang bagay, naisip lang niya na ang ganitong kaalaman ay maaaring makinabang sa kanya sa hinaharap. At dahil dito, hindi niya kailangang pag-aralan ng talagang komplikadong mga bagay. Gusto lang niya ng isang pag-uulit ng mga pangunahing kaalaman. Kaya, habang paminsan-minsan ay lumalabas si Hansen upang manggaso, karamihan sa kanyang oras ay nahahati sa pagitan ng paggawa noon at ng mga pag-aaral na ito. Si Su Mienhua ay napakatulong at maunawang tao rin, kaya't binigyan niya si Hansen ng maraming tala at nagbibigay kaalaman ng mga pag-aaral upang basahin at tandaan. Ang kanyang mga turo ay napakahalaga. Ngunit ito ay isang malawak na paksa, at naunawaan ni Hansen na ang pag-unawa sa mga bagay na ito ay magiging isang pangmatagalang gawain.
At sa ngayon, nakatuon siya sa pag-aaral tungkol sa mga pamamaraan ng pananaliksik. Pagkaraan ng ilang sandali, habang pinagmamasdan ni Hansen ang shear Regino fluid, may napansin siya. Ang lilang katas na tinatawag na shear Regino fluid ay maaaring pagsamahin sa human geno fluid. At ang halo na ito ay magbibigay sa mga gumagamit ng mga elemento ng shear genes. Hindi ba't katulad ito ng angel gene fluid? Kumunat ang noo ni Hansen. Gayunpaman, may pagkakaiba. Ang angel gene fluid ay nilikha gamit ang dugo ng Shira, ngunit talagang pinagmamasdan ni Hansen ang base Shira juice. Gayunpaman, hindi nito nakalista ang mga epekto. Maaaring si Zero ay isang tao na gumamit nito. Nagtaka si Hansen. Ang pag-alam ay hindi makakatulong kay Hansen sa anumang paraan, ngunit ang pag-alam sa impormasyong ito ay mahalaga pa rin. Ang kanyang kalikasan ay palaging naguguluhan sa kanya. Pinag-aralan ng Angel Gene ang mga bagay na ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin nila ito natuklasan. Ang impormasyon ay mahalaga. Maaaring gamitin ni Hansen ang impormasyong ito upang kumita ng maraming pera. Ngunit ayaw niyang gawin iyon, kaya itinago niya ito at itinago ito sa kanyang sarili sa ngayon. Si Zhao 7 ang lumikha ng Angel Gene, ngunit ito ay isang malaking trabaho. Kinuha nito ang lahat ng kanyang oras, at dahil dito, hindi pa siya naging isang demi-Diyos. Kung gusto niyang maging isa ay isa pang tanong. Ang pagiging isang demi-Diyos ay isang seryosong bagay. Ito ay isang mas malaking pangako kaysa sa anumang ibang santuwaryo. Karamihan sa mga taong naging demi-Diyos ay namatay, at para sa mga hindi, maaaring tumagal ng mahabang panahon upang bumalik sa alyansa. Kung wala si Zhao 7 sa loob ng mahabang panahon, sa pamamagitan ng pagiging isang demi-Diyos, ang buong kumpanya ay maaaring madapa at mahulog. Gayunpaman, ganito ang lahat sa buong alyansa. Ang mga CEO ng halos lahat ng nangungunang kumpanya ay mahina, at maging ang pangulo na si G. Raogen ay mahina rin. Ayaw ni Hansen na manatili sa mga santuwaryo magpakailanman. Gusto niyang ma-max out at makamit ang lahat ng maaaring makamit upang makalipat siya at gumawa ng ibang bagay sa kanyang buhay. Sa ngayon, nagpapahinga siya ng kaunti. Nasa bahay siya, at nagpaplano siyang magluto ng hapunan para kay Jianran at sa kanyang ina. Si Hanyan ay nasa military school pa rin, kaya nakikita lang niya siya sa Skynet. Ngayon na siya ang pinuno ng mga torneo ng Kamay ng Diyos, at siya ang pinakamagandang babae sa Blackheart Military Academy, lalo pang nag-aalala si Hansen sa dami ng mga lalaking maaaring subukang ligawan siya. Sa kabutihang palad, may kapangyarihan ng falsified sky si Hanyan. Kung may sumubok na saktan siya, marahil dahil sa pagtanggi, kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Habang nagluluto si Hansen sa kusina, narinig niya ang pag-uwi ni Jianran. Maaga kang nakauwi. Nagluluto ako ng hapunan, pero kakasimula ko lang, sabi ni Hansen, habang nakasuot ng apron. Pupunta lang ako sa ospital, sabi ni Jianran. Ospital? Bakit? May mali ba? Tiningnan siya ni Hansen ng may pag-aalala. Natatakot siya na maaaring may nangyari sa kanya habang wala siya, at hindi pa siya nababalitaan. Sinabi ng mga doktor na buntis ako, sabi ni Jianran, kasunod ng isang matinding pamumula. Pasensya na, ano? Tumigil si Hansen at tumitig kay Jianran sa pinakamahabang panahon. Nang magising siya mula sa kanyang pagkatulala, ginawa niya ito ng may kagalakan. Tinanong niya siya, sinasabi mo bang magiging ama na ako? Natuwa si Hansen sa balitang ito. Sobrang saya niya nang marinig na malapit na siyang maging magulang at magkaroon ng sariling mga anak. Tingnan natin kung may galaw siya, sabi ni Hansen ng may masayang kilig, inilapit ang kanyang tainga sa kanyang tiyan. Tinulak siya palayo ni Jianran at sinabi, peanut pa lang siya ngayon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mo maririnig o mararamdaman ang anumang bagay. Sa katunayan, 2 buwan pa lang akong buntis. At saka, ano ang ibig mong sabihin sa siya? Paano mo nalaman na lalaki ito? Well, mayroon na tayong anak na babae na si Bauer. Gusto ko rin ng isang anak na lalaki na masisira ko ng husto. Ngumiti si Hansen mula tainga hanggang tainga at nagpatuloy, umupo ka. Gagawa ako sa iyo ng pinakamasarap na pagkain na niluto ko kailanman. Talaga? Ano ang niluluto mo? Tanong ni Jianran. Inihaw na baboy, natutunan ko ito kay Dragon Lady, sabi ni Hansen. Sa kalaunan ay bumalik si Hansen sa santuwaryo. Doon, nakita niya ang isang espiritu na nakaupo sa isang upuan sa Spirit Hall. Hindi pa kailanman nakita ni Hansen ang taong ito, at nang makita niya siya, agad niyang nalaman kung gaano siya kalakas. May isang bagay na alam niya ng sigurado, at iyon ay ang espiritu na ito ay hindi isang naninirahan sa silungan. Nakatayo sa tabi ng espiritu sina Metal Demon, Six Ear, Cheap Ship, at Green Cow.
Umalis ako ng 2 araw. Sa panahong iyon, may dumating na at nag-angkin ng lugar na ito. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ikaw ba si Hansen, tama ba? Tumayo ang espiritu na may kulay abong mata at dahan-dahang lumapit kay Hansen. Oo, ano ang pangalan mo? Nasa alerto si Hansen, ngunit hindi pa siya handang mag-flip at patunog ng mga sirena. Ang pangalan ko ay Chingle, at nagmula ako sa Outer Space Shelter. May isang bagay na dapat nating pag-usapan, sabi ng espiritu na may kulay abong mata na may isang ekspresyon ng seryosong pag-aalala. Kabanata 1393. Narinig na ni Hansen ang Outer Space Shelter mula kay Metal Demon. Ito ay isang super shelter na may mas malaking katanyagan at kasikatan kaysa sa Sacred Shelter. Ang King Bell Geno Core, na nasa pangalawang pwesto sa Bronze Geno Core Leaderboard, ay nagmula sa Outer Space Shelter. Ayaw ni Chingle na sakupin ang silungan na ito, at hindi siya pumunta rito na may anumang masasamang intensyon. Ang Shadow Shelter ay bahagi na ng kanilang teritoryo, at walang anumang espesyal dito. Pumunta si Chingle rito upang hanapin si Nanlit Ian, at nalungkot siya nang malaman niyang namatay na ito. Habang ang balitang ito ay isang pagkadismaya, narinig din niya na ang pinakabagong pinuno ay isang tao rin. Dahil dito, si Hansen na ngayon ang taong gusto niyang makausap. Hindi nakapagtataka kung bakit mukhang hindi komportable sina Metal Demon at Six Ear, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos, iniisip na pinakamahusay na tumugon, nilinis ni Hansen ang kanyang lalamunan at sinabi, may kailangan ka ba? Nakakita kami ng isang silungan na, hanggang ngayon, ay hindi pa inaangkin. Ito ay isang kakaibang lugar. Maraming nilalang ang sumubok na pumasok sa loob, ngunit nasaktan lamang ng husto sa pagpasok at napilitang umatras. Para bang ang lugar ay pinoprotektahan laban sa mga espiritu at nilalang. Ang pinakakakaiba sa silungan na ito ay ang katotohanan na ang mga tao lamang ang maaaring makapasok ng walang pinsala. Ngayon na namatay na si Nanlit Ian, ang posibleng gawain ng pag-angkin sa lugar na ito ay nasa iyo. Maaari kang sumama upang tingnan ang lugar, kung gusto mo, paliwanag ni Chingle sa kakaibang problema. Ang Outer Space Shelter ay hindi maaaring walang tao. Bakit mo hinahanap ang tulong ng ibang tao na hindi mo pa kilala? Tanong ni Hansen. Sabi ni Chingle, ang silungan ay kinokontrol ng isang Geno Core, kaya gusto naming magtagumpay sa isang mabilis na pakikipagsapalaran. Mayroong 24 na kandidato na lahat ay pupunta. Mas maraming tao ang pumunta doon, mas malaki ang tsansa ng tagumpay natin. Kung sasali ka, maaari naming bigyan ka ng libreng Geno Fruits. Ang mga prutas na nagpapataas ng Super Geno Points. Tanong ni Hansen. Ngumiti si Chingle at umamin, mayroon kami niyan, oo. At habang mapagbigay kami, may mga limitasyon. Ang iyong gantimpala ay depende sa iyong lakas at tapang na ipinakita mo. Ngunit kung lalampas ka sa inaasahan, maaari naming mag-alok sa iyo ng isang dagdag na bagay na tiyak na magpapasaya sa iyo, at gagawing sulit ang pakikipagsapalaran na ito. Maganda iyon, pero talaga, kung sasali ako. Anong uri ng Geno Fruit ang maaasahan ko? Hindi masyadong interesado si Hansen sa anumang dagdag na bagay. Gusto niya ng prutas, higit sa lahat. Ang Outer Space Shelter ay puno ng mga piling tao ng pinakamalakas na uri. Kung talagang mga tao lang ang kailangan nila para sa gawaing ito, ang lugar na pupuntahan nila ay higit pa sa nakakatakot. Plano ni Hansen na tanggihan ang anumang inaalok ng espiritu, iniisip na masyadong mapanganib ang pagsisikap. Hindi rin niya alam kung ang sinasabi sa kanya ay totoo. Maganda ang magkaroon ng Geno Fruits, ngunit ang mamatay bago niya matikman ang mga ito ay walang saysay. Handa si Hansen na sumama kung na-max out na niya ang kanyang Geno Points, ngunit sayang, hindi iyon ang kaso. Plano naming mag-alok kay Nanlit Ian ng 20 Sacred Blood Geno Fruit. Inilaan pa nga ang mga iyon para sa kanya. Kung sasama ka, maaari mo itong makuha. Sa katunayan, maaari mo na itong tamasahin ngayon bago sumama sa task force. Isipin mo ito bilang tanda ng mabuting pananampalataya, at isang kilos para sa hinaharap na kasaganaan sa pagitan ng ating mga silungan, sabi ni Chingle. Magalang siyang nagsalita. Alam ni Hansen na mahirap patayin ang mga sacred blood creatures, at kaka-recover lang niya mula sa kanyang pakikipaglaban sa Mantis. Ang pagtanggap ng libreng 20 sacred blood Geno Fruits ay kahanga-hanga. Ngunit gayunpaman, hindi niya naisip na sulit na isapanganib ang kanyang buhay para dito. Kaya, sinabi ni Hansen kay Chingle, salamat, pero hindi na. Masyadong mababa ang presyong ito. Sige, ilan ang tatanggapin mo? Tulad ng sinabi ko, mapagbigay kami, pero may mga limitasyon. Huwag kang humingi ng katawa-tawa, iyon lang ang hinihiling ko, sabi ni Chingle.
May bronze Geno core lang ako, sigurado ka bang kailangan mo ako? Ayaw talaga ni Hansen na sumama, pero bastos ang pagtanggi sa espiritu ng diretso. Isa ito sa maraming dahilan na inihanda niya. May alam ako tungkol sa negosasyon at diplomasya. Nagsasalita ka na parang mahina ka talaga, pero alam natin pareho na ang isang simpleng tao na may hawak na isang bronze Geno core ay hindi ang uri ng taong makakaangkin ng isang silungan na tulad nito. At ang mga tagasunod na ito, well, mula sa kanilang pagkakaiba-iba at lakas, hindi sila mukhang susunod sa isang pinuno na, muli, ay may hawak lamang ng isang bronze Geno core. Isang gold shelter ito, pagkatapos ng lahat. Ngayon, hindi pa tayo handang umalis. Nasa proseso pa tayo ng pagtitipon ng grupong pupunta, pero kung igiit mo, maaari kitang bigyan ng karagdagang 10 sacred blood fruits. Magiging 30 na iyon. Sabi ni Hansen, para sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ko kailangan ng sacred blood fruits. Kung bibigyan mo ako ng isang super Geno fruit, gagawin ko ito. Naniniwala si Hansen na isang baliw lang ang papayag sa ganoong kasunduan. Ang espiritu sa harap niya ay malamang na magreklamo at sasabihin katawa-tawa ang kahilingan. Napakabihira ng super fruits, pagkatapos ng lahat. Ngunit ngumiti si Qingle at sinabi, hindi ka namin pipiliting sumama, pero alam ng sacred shelter na umiiral ang lugar na ito. At kung susubukan nilang angkinan ng silungan na iyon muna, pupunta sila rito tulad ng ginawa natin. Maliban na lang kung hindi sila magiging mabait tulad ko, at tiyak na hindi ka nila bibigyan ng prutas at bibigyan ka ng pagpipilian. Pagkatapos, may inihagis si Qingle kay Hansen. Kung magbabago ang isip mo, dalhin mo ito sa Kilo Shelter. Lilibot ako para tanungin ang ibang mga tao, samantala. Kung gusto mo akong hanapin, pagkatapos kong matapos, naroon ako. Tinanggap ito ni Hansen, at bago pa niya ito malaman, nawala na si Qingle. Binuksan ni Hansen ang parchment, at ito ay isang scroll. Sa loob nito, mayroong isang guhit ng silungan na dapat nilang puntahan. Mayroong ilang iba pang mga guhit din dito, na nagpapakita ng silungan mula sa iba't ibang pananaw. Hindi lang sila ang nakakita sa silungan, kaya tiyak na hindi ito isang sekreto kung nagbibigay sila ng mga mapa na tulad nito. Gayunpaman, nang mapatingin ang mga mata ni Hansen sa isang partikular na guhit, nanlaki ang kanyang mga mata. Kabanata 1394. Sa guhit, isang gusali ang nakatira sa likod ng mga gate at mga pader, isa na mukhang isang tore. Napakalapag nito sa ibaba, ngunit unti-unting nagiging mas payat, hanggang sa itaas. Ang buong bagay ay mukhang mga 50 metro ang taas. Ang pinaka-natatangi kay Hansen ay ang mural na nakaukit sa bato ng konstruksyon. Naglalarawan ito ng isang nilalang na mukhang tao. Maaaring ito ay isang espiritu o isang humanoid na nilalang, ngunit kay Hansen, mayroong isang natatanging katangian ng tao na hindi niya maalis. Dahil ang mga tao lang ang hindi nasasaktan kapag pumapasok sa lugar na iyon, naisip ni Hansen na ang malaking guhit na bato ay malamang na naglalarawan ng katawan ng tao. Ngunit walang katuturan iyon. Karaniwang kaalaman na ang mga tao ay nasa mga santuwaryo lamang ng 200 taon. Kung gayon, paano magkakaroon ng isang matandang silungan na may isang malaking mural na naglalarawan ng isang tao doon? Gayunpaman, ang pinakamahalaga at pinakanatatanging bagay tungkol sa konstruksyon ay ang mga salitang nakasulat sa mural na iyon. Nakasulat ang mga ito sa isang sinaunang wikang tao. Bumalik na ang Diyos. Ito ang unang linya ng teksto ng Life Door. Tungkol sa kung bakit ang teksto mula sa isang Blood Legion technique ay makikita sa mural ng pader ng isang Demi-Diyos shelter, hindi man lang makapangahas si Hansen na hulaan. Isa pang misteryo para sa tumpok, naisip niya. Sinuri ni Hansen ang natitirang bahagi ng scroll na natanggap niya, umaasang mayroong mas maraming mga diagram at guhit na maaaring magpaliwanag at magpakita ng iba pang mga anggulo ng mural na iyon, ngunit wala. Kakaiba. Mukhang matagal nang itinayo ang gusaling ito, pero bakit kaya naroon ang Life Door? Wala itong katuturan. Ipagpalagay na may posibilidad na ang pinuno ng Blood Legion ay isang nilalang o espiritu. Lalo na dahil sa kung ano ang vice-presidente. Ipagpalagay na hindi nagsisinungaling si Baby Ghost tungkol sa kanyang posisyon sa Blood Legion, maaaring totoo ito. Si Baby Ghost mismo ay isang espiritu, pagkatapos ng lahat. Pinag-iisipan ni Hansen ang kanyang isipan para sa anumang posibleng sagot o teorya na maiisip niya upang ipaliwanag ang lumalalim na misteryo na ngayon ay nagsisimula niyang ihambing sa quicksand. Dahil sa pagkakaroon lamang ng isang linya ng teksto na makikita, hindi na kailangang suriin ni Hansen ang guhit ng matagal. Kaya, lumipat ang kanyang mga mata. Napansin niya na may mga guhit ng mga taong mukhang tao, lahat ay nasa pagsasanay ng Life Door.
Malalaman niya ito sa pamamagitan ng iba't ibang posisyon na kinuha ng mga tao, bawat isa ay isang post na kinakailangan para sa pagsasanay ng life door. Sa kabuuan, may 10 tao. Ang ikaapat na tao na nakikita niya ay tila iginuhit na may bukas na life door niya. Binuksan ng ikaapat ang kanyang life door, pero paano naman ang 6 na iba pa? Talaga bang nagawang buksan ni Uncle Bog ang kanyang life door? Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi interesado si Hansen sa panukala ng pag-angkin ng ibang silungan. Sa halip, gusto niyang matuto ng higit patungkol sa Blood Legion at Life Door, at ang ekspedisyong iyon ay maaaring magbunyag ng mga sagot na hinahanap niya. Alam na ngayon ni Hansen na magiging ama na siya. Kaya, nagpasya siyang huwag ng sundan si Ching Li, sa kabila ng kanyang patuloy na pagkamausisa. Marahil ay pupunta ako doon kapag natapos na nila ang mabibigat na gawain at nagawa ng masecure ang silungan. Masyadong malaki ang panganib kung pupunta ako ngayon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Natapos na ang usapin. Gumugol ng oras si Hansen kasama si Jianran araw-araw pagkatapos noon at masiglang nagsanay ng kanyang mga kasanayan. Ang kanyang fitness level ay umabot na sa puntong maaaring maging pilak ang kanyang Geno Course, ngunit kailangan pa niyang makuha ang Bronze Geno Course ng Blood Pulse Sutra at Super King Spirit. Ang Bronze Geno Core ng Blood Pulse Sutra, sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ni Hansen, ay sa wakas ay nabubuo. Madali lang ang makakuha ng isa para sa Blood Pulse Sutra, ngunit tungkol sa pagkuha ng isa gamit ang kanyang Super King Spirit Mode, wala siyang ideya kung paano ito mangyayari. Iyon ay isang kapangyarihan na naiiba ang paggana, at bahagi ito ng kanyang pagkatao. Hindi siya tunay na makapagsasanay dito. Bossman Bob, nakakita kami ng mutant na nilalang, tili ni Chip Ship, tumatalon palapit kay Hansen na parang isang nakalutang na ulap. Napatalon si Hansen, nagpapakita pa rin ng takot tuwing tinatawag siyang boss ng tupa. Paulit-ulit niyang sinabi sa malambot na nilalang na huwag, ngunit nahihirapan itong sumunod. Ano iyon? Hiniling ni Hansen sa kanyang mga kasama na bantayan ang anumang mutant na nilalang na kanilang makasalubong. Nasa Wind Mountain, Bob. Ang may sakit na bagay na iyon ay nakatira ng mag-isa, at lumalabas lang sa gabi, paliwanag ni Chip Ship. Magaling. Suriin natin ito mamaya sa gabi. Nagpasalamat si Hansen. Nais niyang patayin ang maraming mutant na nilalang hanggat maaari, ngunit ang kanilang bihira sa paligid ay medyo nakakadismaya. Dinala ni Chip Ship sina Hansen at Bauer sa lokasyon kung saan sinasabing nakatira ang nilalang. Masyadong bata at hindi pa gaanong nabuo sina Red Pony at Star Sea Beast para sumama, kaya iniwan sila ni Hansen sa silungan. Ang Wind Mountain ay may isang lambak o sobrang laki na bangin na naghihiwalay sa bundok sa dalawang bahagi. Tinatawag itong Helmath, at ang mga hangin na dumadaloy doon ay sapat na upang ganap na itaas ang isang tao at ipadala siya sa Oz. Dinala ni Chip Ship sina Hansen at Bauer malapit sa Helmath, na isang matarik, halos 70 degree na pagbagsak mula sa tuktok ng Wind Mountain, at sinabi, nasa ibaba ang mutant na nilalang, sa isang kuweba. Siguro gustong-gusto nito ang simoy ng hangin. Pero huwag kang mag-alala, lalabas ito pagdating ng gabi, Bob. Sige, bumalik ka na. Sinabi ni Hansen sa tupa, habang tinitignan niya ang kakaibang bundok na kanilang inakyat. Hindi kita iiwan dito mag-isa, Bob. Manatili ako at tumulong, pakiusap ni Chip Ship. Alam ni Hansen na takot ang tupa, at ito ay isang pagkukunwari upang makakuha ng ilang brownie points. Hindi, sapat na ang nagawa mo. Magaling ang paghahanap mo, ako na ang bahala sa iba. Higit sa lahat, ayaw ni Hansen na dalhin siya ng tupa ng masamang kapalaran. Ang presensya nito ay halos nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pakikipagsapalaran kasama ang napakasama palad na si Wang Yuhang. Ginawa ni Chip Ship ang sinabi sa kanya, ngunit patuloy siyang tumitingin kay Hansen habang umaalis. Halos pabaliktad siyang bumababa sa bundok. Nakahanap si Hansen ng isang lugar kung saan maaari siyang maging komportable sa loob ng ilang sandali, at doon, nagpalaki siya ng airbed para sa kanya at kay Bauer upang makapagpahinga. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa pagmamasid sa langit. Kabanata 1395. Tay, nagbubuntis ba si nanay? Tanong ni Bauer, na may nakakagulat na seryosong tono. Oo, magiging ate ka na, sabi ni Hansen, na may nakakaaliw ng ngiti. Tay, kapag nagkaanak ka ulit, gusto mo pa rin ba ako? Mukhang malungkot si Bauer nang magsalita siya, para bang nasa bingit na siya ng pag-iyak. Hinaplos ni Hansen ang kanyang ulo, naghihinala na maaaring lumabas ang ganoong tanong. Tiniyak niya sa kanya, syempre gusto kita. Ikaw ang aking anak na babae, at walang makakapalit sa iyo.
Sumagot si Bauer sa pamamagitan ng pagtatanong, mahal ni nanay ang bagong sanggol, at mahal naman ako ni Tay. Sige, kung ganoon ang gusto mo. Tumingin si Hansen upang isipin kung paano niya pinakamahusay na ipaliwanag ang ganoong sitwasyon sa kanya, at nang magpasya siya, sinabi niya sa kanya, pero sapat na ang espasyo sa ating mga puso para mahalin natin ang isa't isa ng pantay. At higit pa rito, magiging ate ka na. Ibig sabihin, responsibilidad mong alagaan ang bagong sanggol habang lumalaki ito. Idajam ko ang aking gourd sa asterisk sa ng sino mang susubok na manggulo sa aking magiging kapatid. Anunsyo ni Bauer, kinuyam ang kanyang kamao at gumawa ng pataas na kilos. Ngumiti si Hansen nang marinig ito. Ngunit pagkatapos, bigla niyang nakita ang isang malaking puting butiki na umaakyat sa pader ng bato. Ito ay isang nilalang na may kaliskis, 3 metro ang haba. Talagang parang isang sobrang laki, albino na butiki, maliban sa kakaibang palamuti sa ulo nito. Mukhang isang uri ng tikor, at naisip ni Hansen na ito ang pinakakakaibang bagay na makikita sa tuktok ng ulo ng isang nilalang na ngayon ay umaakyat sa isang bangin, sa kabila ng mga hangin na dumadaloy sa helmet. Nang makarating ito sa itaas, humarap ito sa liwanag ng buwan. Parang sobrang liwanag ng gabi na ito, at halatang nakakaakit sa nilalang. Tumayo ang butiki, naliligo sa pilak na sinag. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, naglabas ang nilalang ng ambon. Di nagtagal, lumitaw ang isang globo mula sa butiki, at lumulutang din ito sa paligid nito, hinahangaan ang liwanag ng buwan. Ngunit kakaiba, mukhang hinihigop ng globo ang liwanag ng langit. Hinihigop ba nito ang liwanag ng buwan? Tinanong ni Hansen kung talagang iyon ang nakikita niya. Mukhang malamang, ngunit anuman iyon, taya niya na anuman ang gawin ng globo na iyon, ito ang Geno-core ng butiki. Ang kapangyarihan ng Geno-core ay malamang na nauugnay sa elemento ng liwanag ng buwan, at kung talagang ganoon, ipinaliwanag nito ang mga paglabas ng butiki sa gabi. Nais ni Hansen na lapitan ang nilalang, ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay. Pagkatapos ay nakita niya ang ligaw na hangin ng bundok, literal. Ang hangin ay itim, parang pag-atake ng mga demonyong hibla. Sa kabutihang palad, si Hansen ay nasa isang masisilungan na lugar na nagprotekta sa kanya mula sa hangin na ngayon ay umiihip sa paligid. Ngunit may problema, ang itim na hangin ay may kasamang nakakatakot na tunog na nagbibingi sa lahat ng iba pang tunog sa paligid. Walang maririnig sa itaas ng pag-uungal nito. Anong uri ng hangin ito? Kumunat ang noo ni Hansen, pinagmamasdan ang butiki at ang globo nito na nanatiling hindi gumagalaw, sa kabila ng itim na hangin na tila sumasalakay dito at dumadaan sa bundok. Maaari bang pigilan at itaboy ng globo ang mga pag-atake ng elemento ng hangin? Nagtaka si Hansen, sinusuri ang banta na maaaring idulot ng kalaban na ito. Kailangan niya ang ganoong impormasyon upang malaman kung ano ang kaya niyang gawin at hindi, kapag lumapit siya para manghuli nito, kung susubukan man niyang gawin iyon. Pang! Pang! Mula sa loob ng itim na hangin na ito, narinig ni Hansen ang ilang malakas na yapak. Mayroong nakatago sa loob, lampas sa madilim na guhit na hindi matagos ng paningin ni Hansen. Sa huli, nagpasya si Hansen na hindi niya dapat subukang patayin ang butiki. Naisip niya sa kanyang sarili, walang madali. Talagang kailangan kong matuto ng higit pa tungkol dito at kung nasaan ako. Masyadong kakaiba ang lahat ng ito. Nanatili ang butiki sa kinaroroonan nito, tahimik na parang bato. Gayunpaman, papalapit ng papalapit ang mga yapak. Di nagtagal, nakita ng mga mata ni Hansen ang mahinang balangkas ng anino, nagtatago sa itim na hangin. Sa una, naisip niyang ito ay isang kabayo, at dahil sa kakaiba ng mga pangyayari, mukhang isang kabayo ng apokalipsis. Ngunit habang papalapit ito at mas madaling makilala, nakita ni Hansen na ito ay talagang isang kamelyo. Isang puting kamelyo ito, at medyo malaki. 10 metro ang taas nito, na may 2 bukol sa likod. Nakasakay sa pagitan ng mga ito ay isang espiritu. Ang espiritu ay may tuko na bibig, at agad na nakilala ni Hansen na ito ay isang royal class spirit. Taya niya na ang kamelyong sinasakyan nito ay mutant class din. Pagkatapos umakyat sa isang burol, huminto sila sa kinaroroonan nila. Pinapanood din nila ang butiki, na hindi pa rin gumagalaw. Kumunat ang noo ni Hansen, nakikita ang tanawin na ito, at naisip niya sa kanyang sarili, ito ay dapat na isang biro. Kailangan bang makipagkompetensya ako sa espiritong iyon para sa butiki? Isang kompetisyon para sa isang bagay na kasing babaw ng isang mutant class creature. Oh, please. Ang noo ng espiritu ay nagsimulang kumislap ng mahina, at pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag na ito ay naglakbay sa isang sinag patungo sa globo ng butiki. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan aura upang makita na ang liwanag ay isang black iron wind bell.
Sinubukan ng kampanang ipinanganak ng liwanag na tumapak sa ibabaw ng globo, ngunit sa isang mabilis na paggalaw, umatras ang globo at umiwas sa sinubukang pagpupuno. Mukhang halatang nagalit ang espiritu pagkatapos ng isang maliit na pagkabigo na ito, kaya't pinatunog niya ang kampana at pinahinto ang malalakas na hangin na nagtakip sa bundok. Malinaw na ginawa niya ang itim na hangin. At habang humupa ang hangin, ang simpleng pagtunog ng kampanang iyon ay tila may epekto. Ang globo ng butiki ay ngayon ay mas mabagal na gumagalaw kaysa dati. Lumabas ang butiki ng isang makapal, parang uhog na ulap ng katas upang itaboy ang kampana na papalapit na ngayon dito. Pagkatapos, ang tikor sa ulo nito ay binawi ang globo sa isang pag-urong. Habang ang kampana ay naitulak pabalik ng laway, nabigyan ng globo ng pagkakataong bumalik. Lalo lamang itong nagalit sa espiritu na nagtulak sa kanya na patunog ang kampana ng mas malakas. Pagkatapos ay nagsimula muli ang itim na hangin. Sinalakay nito ang butiki ng mas malupit kaysa dati, at napakalakas at napabilis ng itim na guhit na wala ng tuluyan ang liwanag ng buwan. Para bang nakikipaglaban sila sa isang alternatibong kaharian, isang walang liwanag. At habang sinasalakay ng hangin ang bundok, hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagpapanatili ng status quo. Patuloy itong bumilis, hanggang sa ang lakas nito ay nagbunga ng isang itim na buhawi na sumire sa gilid ng bundok at nagpadala ng mga bato at puno na umiikot sa dilim. Nakatago ng maayos sina Hansen at Bauer, at binigyan ng magandang tanawin ng labanan. Ngunit ngayon, ang mga bato na nagtatago sa kanila ay sumabog na naglantad sa kanila. Wala nang matatakbuhan ngayon. Si Hansen, nakarge-karge si Bauer, naisip lamang ang isang lugar kung saan maaari silang umatras para magtago, para hindi sila maaipan palayo, ang kuweba ng butiki. Habang nasa itaas ang butiki, nakikipaglaban sa mabaliw na hangin, dapat na walang laman ang kuweba. O hindi bababa sa iyon ang pag-asa, dahil papalapit na si Hansen dito. Kabanata 1396. Ang buhawi sa itaas ay agad na sinundan ng marami pang iba, habang ang nakakapasong hangin ay sumire sa bundok. Ngunit pagkatapos, habang nagmamadali si Hansen patungo sa ligtas na kuweba, dalawa sa mga buhawi ang sumunod sa kanya. Nakita siya ng espiritu. Kumunat ang noo ni Hansen, hindi makatakas sa nakakapasong bilis ng mga buhawi. Sa sandaling sumugod ang mga ito sa kanya, hinaila siya nito papasok sa slipstream. Isang malas na araw para sa pag-akyat sa bundok, hindi ba? Muhaha! Pumunta ka sa impyerno, bata. Hindi sigurado si Hansen kung ang espiritu ay talagang galit o sapat na baliw para isipin na nakakatawa ang mga umiihip na hangin, ngunit mukhang natutuwa siyang panuurin ang tao at ang kanyang sanggol na mahayla papasok sa buhawi. Sa loob ng buhawi, natuklasan ni Hansen ang dahilan kung bakit itim ang hangin. Ang hangin mismo ay hindi kulay, ngunit may mga guhit at daloy ng itim na buhangin na umiikot sa loob nito. Napakatalim ng mga daloy ng buhangin, at ang pakikipag-ugnayan dito ay brutal. Ang buhawi na nakakulong kay Hansen ay nagsimulang lumaki, at patuloy itong umiikot ng mas mabilis at mas mabilis. Madaling magiging alikabok ang bakal sa loob nito. Gayunpaman, hindi na pinansin ng espiritu si Hansen sa loob doon, malamang na naniniwala na patay na ang tao. Naisip ng espiritu na kung hindi nabali ang mga buto ng tao dahil sa hangin, kung gayon ay mapapatay siya ng itim na buhangin. Tama rin ang paniniwala na iyon, dahil walang mutant na nilalang ang makakatiis ng isang sandali sa loob ng ganoong buhawi. Sa kabutihang palad, medyo mas bihasa si Hansen kaysa sa karaniwang nilalang. Makapaglipad siya at makagalaw kasabay ng umiikot na buhawi upang manatiling buhay, ngunit walang sapat na espasyo upang makatakas, na ang gusto niyang gawin. Pagkatapos, nagkaroon ng ideya. Binuksan niya ang kanyang bulwark umbrella, at isang parang bula na kalasag ang nagprotekta sa kanya mula sa mga hangin na nagpupunit ng katawan. Mukhang kaya ng payong natiisin ang anumang sakuna sa kapaligiran, at walang kahit isang matigas na simoy ng hangin o butil ng buhangin ang nakarating kay Hansen sa loob ng nakakaaliw na yakap nito. Ngunit kailangan pa ring hawakan ni Hansen ito sa pamamagitan ng pagkakahawak, at ito ay isang pagkakahawak na maaaring makatakas anumang sandali. Talagang brutal ang hangin, at ang pagsisikap na panatilihin ang payong sa kanyang mga kamay ay hindi madaling gawain. Sa kabutihang palad, malawak ang radius ng buhawi. Kung mas maliit ito at mas puro, duda akong makakapit ako ng kasing tagal ng nagawa ko, naisip ni Hansen. Mayroong hindi bababa sa isang bagay na dapat ipagpasalamat, gaano man kasamang pagsubok na ito. Talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng isang Gold Geno Core. Ang pinakamalakas at pinakamanganib na bagay tungkol sa buhawi ay ang itim na buhangin na umiikot na parang itim na hangin. Kung maalis ang buhangin, hindi na magiging malaking banta ang buhawi.
Pinanatili ni Hansen ang kanyang pagkakahawak sa payong ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kaya, sa loob ng marahas na buhawi na iyon, dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng espiritu. Ang espiritu mismo, sa kabila ng mga gawa ng hangin na kanyang sariling paggawa, ay hindi nakakakita ng marami. Naniniwala siyang patay na si Hansen ilang sandali matapos mahayla sa hangin, kaya't ibinalik niya ang kanyang atensyon sa target na kanyang pinuntahan upang patayin, ang butiki. Dalawang pangunahing buhawi ngayon ay sumaire sa gilid ng bundok at itinoon ng espiritu ang kanyang konsentrasyon sa mga iyon. Ang butiki ay nasa tuktok ng bundok na ang mga kuko ay nakabaon sa bato. Ang tikor nito ay nakaupo pa rin sa ulo nito, kumikinang. Medyo nakayanan nito ang hangin, ngunit tila hindi ito gaanong tumugon. Ngunit marahil iyon ay dahil naabot na nito ang hangganan ng kanyang pasensya, at wala na siyang espasyo o lakas upang gumawa ng iba pa habang sinasalakay ito ng hangin. At di nagtagal, halos ganap ng napapalibutan ng itim na hangin at buhangin ang nilalang. Ang mga daloy ng hangin na nagdadala ng buhangin ay parang mga letigo, at bawat pagdaan nila sa butiki ay parang isang malupit na paghampas. Sa huli, nagsimulang tumira ito sa katawan ng butiki, na parang ang mga butil ng buhangin ay naaakit sa katawan nito. Mukhang gusto nilang patayin ang nilalang. Lumabas ang mas maraming buhangin, upang ilibing ang butiki. At di nagtagal, halos hindi na ito makita, at hindi na ito makagalaw. Haha, isa pang mutant na nilalang ang nadagdag sa aking sinturon. Ang espiritu, nakikita ang butiki na nalibing sa ilalim ng buhangin, ay tumawa at tumigil sa pagtunog ng kampana. Di nagtagal, ang itim na hangin at mga buhawi ay lahat ay umikot at nawala. Ang buhangin sa mga daloy na iyon ay bumagsak sa lupa na nagtakip sa bundok ng itim. Sasakay na sana ang espiritu sa kanyang kamelyo patungo sa butiki upang makuha ang kanyang premyo, ngunit may nangyari. Bigla, yumangal ang kamelyo sa sakit. Nakita ng espiritu ang isang bagay na lumitaw sa harap niya. Ang isang kamay ng nilalang ay nakahawak sa isang sungay, habang ang isa ay nakahawak sa isang payong. Ang sungay ay itinulak sa tiyan ng kamelyo, na pinuputol ito ng paalang mula sa likod hanggang sa harap. Pagkatapos, ang lahat ng kanyang laman loob ay nahulog sa isang malagkit na pulang ulan. Napabuga ang espiritu, na itinapon sa buhangin na ngayon ay tinina ng pula. Ang kamelyo ay isang malakas na bagay, ngunit pinatay ito ni Hansen ng napakadali. Ang pagpatay ay isa sa mga lakas ni Hansen. Ang ginawa niya ay nagtago sa buhangin na nagtakip sa lupa. Nagtago siya sa ilalim nito, at nang dumaan ang kamelyo, tumalon siya at sumugod. Pinatay muna ni Hansen ang kamelyo dahil alam niya kung ano ang kaya ng espiritu, at mayroon siyang ilang mga ideya tungkol sa kung paano niya makokontra ang mga galaw ng espiritu. Wala siyang alam tungkol sa kamelyo, kaya pinakamahusay na alisin muna ang kalaban mula sa board na hindi niya gaanong sigurado. Iyon ang dahilan kung bakit mabilis niyang pinatay ang kamelyo. Mutant na nilalang wind camel na napatay. Walang nakuha na beast soul. Nawasak ang Geno Core. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant Geno points ng random. Hindi nagmamalasakit si Hansen sa malungkot na resulta ng pagpatay sa kamelyo. Sa ngayon, may mas mahahalagang bagay na dapat niyang alalahanin, tulad ng espiritu na kanyang kaaway ngayon. Walang pag-aatubili, sinugod niya ang espiritu gamit ang kanyang payong at sungay. Sobrang galit ang espiritu, kaya't pinatunog niya ang kanyang kampana upang tumawag ng mas maraming buhawi upang pigilan ang paglapit ni Hansen. Paano mo nang ahas na patayin ang aking kamelyo? Hindi mo ba alam kung sino ang iyong kinalaban? Ako ang Sandman. Umagang-aga ang espiritu habang nagsasalita siya, at ang kanyang mga kamay ay nagwawala na parang baliw sa isang mabilis na pagtunog ng kampana. Ang mga buhawi na lumitaw ay masama at ligaw, sinisira ang lahat ng kanilang nakasalubong. Hindi na makapaghintay ang espiritu na makita si Hansen na maging alikabok, ngunit mabilis siyang nakaramdam ng takot nang makita niya ang epekto ng mga buhawi sa tao. Walang epekto. Tumawid si Hansen sa buhawi na hindi nahawakan ng isang butil ng buhangin. Imposible. Ang sungay ni Hansen ay nasa harap na ng kanyang mukha. Ginamit ng espiritu ang kanyang kampana upang takpan ang kanyang magandang mukha at iwasan ang sungay. Hindi mo ako mapatay, sabi ng espiritu. Itinaas ni Hansen ang kanyang payong at itinapon ito sa langit. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang bagong malayang kamay upang suntukin ang espiritu bago niya muling makuha ang payong. Ayaw ko ng buhangin. Magaspang at nakakairita, at pumupunta ito saan man. Si Hansen, na may hawak na payong, ay tumakbo patungo sa Wind Mountain. Ang mukha ng espiritu ay kumurap at nag-iba, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Parg!
Pagkatapos ng isang maikling sigaw, ang katawan ng espiritu ay nagkaalis bilang alikabok. Kabanata 1397. Bumalik ang espiritu sa kanyang spirit stone, ngunit inaasahan na ito ni Hansen. Anuman, naglakbay si Hansen patungo sa tuktok ng bundok at nagsimulang alisin ang itim na buhangin. Mayroong isang malaking bante ng mga bagay na iyon, at pagkatapos ng maraming pagkukuha, natagpuan ni Hansen ang butik na nolibing. Hindi pa patay ang butiki, ngunit nasa masamang kalagayan na ito. Ang itim na buhangin ay nagpatay sa kanya at nakapasok sa katawan ng butiki. Ang mga baga at organo ay puno ng buhangin, at tiyak na mamamatay ito. Ang bibig at ilong ng butiki ay basa, natatakpan ng buhangin. Masama ang paraan ng pagkamatay nito. Si Hansen, na gustong wakasan ang kanyang paghihirap ng mabilis, ay naglabas ng kanyang sungay at itinulak ito sa puso ng nilalang. Mutant na nilalang Cauldron Beast na napatay. Nakuha ang Beast Soul. Nakuha ang Gold Geno Core. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant Geno Points ng random. Natutuwa si Hansen sa resulta. Medyo nag-init ang mga bagay-bagay, ngunit bukod sa pagiging medyo nasalanta ng hangin, makakalabas siya sa pakikipagsapalaran na may 2 mutant na bangkay, isang bagong Gold Geno Core, at isang dagdag na Beast Soul upang tapusin ang lahat. Tinawag ni Hansen ang kanyang itim na unicorn at ibinalot ang lahat gamit ang kanyang gold lock. Ito ay isang magandang ani ng karne, at pananatilihin nitong busog si Hansen sa loob ng ilang panahon. Samantala, si Chip Chip ay nasa labas pa rin upang maghanap ng mas maraming mutant na nilalang para sa kanya. Tiyak na matutulungan nito si Hansen hanggang sa panahong iyon. Isang buwan ang lumipas, halos natapos na ni Hansen ang pagkain ng lahat ng laman. Nakatanggap siya ng karagdagang 16 na mutant Geno Points, na nagdala ng kanyang kabuuan sa 25. Sa kasalukuyan, si Hansen ay nasa gitna ng kanyang pang-araw-araw na pagsasanay kasama sina Red Pony at Starsea Beast. Sa nakalipas na buwan, nagpakita sila ng malaking pagsisikap at pag-unlad, at sineryoso nila ang kanilang mga oras ng pagsasanay kasama si Hansen. Nagpapasalamat si Hansen na nakikita silang kumilos ng ganoon. A, B, C. Ang pagsasanay ni Hansen ay hindi puro pisikal, at ngayon ay may hawak siyang board na may alpabeto. A. Sinusubukan ng kanyang makakaya ni Starsea Beast na matuto, ngunit ito ay isang pakikibaka. Sa kasamaang palad, hindi siya ang pinakamatalinong tao. Mukhang dismayado si Hansen. Ang pag-alam na maraming demi-Diyos na nilalang ang hindi marunong magsalita ay nakakadismaya, at inaasahan niya ang mas mahusay na rate ng literacy sa Fourth God Sanctuary. Sige, basic lang ang mga ito. Kailangan yung matuto balang araw. Sige na, sundan mo ako. A, B, C. Determinado si Hansen na magpagsalita ang kanyang mga tagasunod. Mukhang hindi gaanong nakatuon si Red Pony sa aralin. Hindi ito nagsasalita, at hindi rin ito sumusunod sa mga tagubilin ni Hansen. Mukhang walang interes ito. Gayunpaman, ginagawa ng kanyang makakaya ni Starsea Beast. Sobrang nakatuon ito, sa kabila ng pagiging medyo tanga. Gayunpaman, ang tanging masasabi nito bilang tugon kay Hansen ay A. Bigla, nakaramdam si Hansen ng isang nakakapangilabot na enerhiya na tumatakip sa silungan. Hindi nag-aksaya ng oras sa kanyang tugon, lumipad siya patungo sa gate upang makita kung ano ang maaaring papalapit. Doon, nakita niya sina Chingle at isa pang espiritu na naglalakad patungo sa silungan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay mula sa espiritong kasama ni Chingle. Gaano man niya sinubukan na pigilan, mayroon si Hansen ng palihim na hinala na ito ay isang bagay lamang ng oras bago siya mapilitang pumunta sa nakakatakot na silungan na iyon na nagpapahintulot lamang sa mga tao. Chingle, naghihintay ako sa iyo, pare. Pinilit ni Hansen ang pinakamalaking ngiti mula tainga hanggang tainga na kaya niya, at nilambot ang kanyang boses upang maging kasing tanggap ng isang tao. Tiningnan ni Chingle si Hansen na nakataas ang isang kilay ng mataas, na para bang kaya nitong tumago sa mga ulap. Ikaw, inaasahan mo ba ako? Oo, sobrang abala ako nitong nakaraang buwan, kaya hindi ako nakasabay sa iyo para sa ekspedisyong sinabi mong pinaplano mo. Alam mo na iyon, ang pangkat ng mga tao, ang nakakatakot na silungan, ang 50 sacred Geno fruits. Sa tingin ko 30 ang sinabi ko, sabi ni Chingle. Pumunta sila roon na inaasahang gagamitin ang puwersa upang makuha si Hansen na sumama sa kanilang plano. Ito ay hindi inaasahan. Ang isang taong handang sumama ay palaging isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa isang taong napilitan. Mas mahusay ang komunikasyon sa ganitong mga pangyayari. Tatanggapin ko sana ang 30 na inaalok mo noong nakaraang pagkakataon, pero ngayon na nandito ka na. Well,
Maaari ko lang isipin na napunta ka na sa silungan at nabigo. Malinaw, mas malala ang panganib ng lugar na iyon kaysa inaasahan mo. Magdagdag ka ng 20 para sa hazard pay, at ako na ang bahala, sabi ni Hansen. Ang mga bola ko, isipin na nasira na ang mga ito. Sige, okay, tanggap ko. 50 na iyon, sa wakas ay nagsalita ang ibang espiritu. Ang paraan ng paghawak ng espiritong iyon sa kanyang sarili ay naiiba kay Chingle, at malinaw na nakikita na siya ay nasa mas mataas na ranggo. Paano kita tatawagin, sir? Sabi ni Hansen, papalapit sa dalawa ng walang formal. Ang ika-6 na anak ng emperador, Yu Zuan. Pinagmalaki ng espiritu ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang baba nang sabihin niya ito. Pagkatapos, binawasan niya ang kanyang nakakatakot na aura sa isa na mas madaling lapitan. Ang haba naman. Ako si Hansen, masaya akong makilala ka, sabi ni Hansen. Pagkatapos ay lumapit si Yu Zuan upang sabihin, gusto kong makipagtulungan sa mga matatalinong tao. Ipack mo na ang iyong mga gamit at aalis na tayo. Sige. Ibinalik ni Hansen si Bauer sa alyansa, natatakot na maaaring magkaroon ng maraming panganib sa daan. Lalo na sa kanilang patutunguhan. Hindi nagdala si Hansen ng ibang tao kasama niya sa paglalakbay na iyon. Nag-iisa lang siyang sumama sa mga espiritu. Sa daan, ipinaliwanag ni Chingle at Yu Zuan ang maraming bagay kay Hansen at kung ano ang nangyari sa kanilang nakaraang pagtatangka na kunin ang silungan. Nagpadala sila ng 29 na tao sa silungan na iyon. 3 ang nakabalik mula sa lugar na iyon sa isang napakasama na kalagayan. Pati ang mga iyon ay patay na ngayon. Ang ilan sa mga taong iyon ay may hawak pa nga ng Gemstone Geno Course, ngunit tila wala itong pakialam. Lahat sila ay napatay. Nagpadala rin ng sacred shelter ng isang grupo ng mga tao. Isang tao lang sa mga iyon ang nakapasok at namatay din pagkatapos. Imposible para sa kanila na makahanap ng isang disenteng grupo ng mga tao upang subukang kunin ang silungan ng mag-isa, kaya't nagpasya ang 2 silungan na magtulungan para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Kabanata 1398. Yu Zuan, ngayon na ako ay bahagi na ng teritoryo ng Outer Sky Shelter, marahil ay maaari mo akong pagkwentuhan ng higit patungkol sa aking papasukan. Mas maraming impormasyon ang aking makuha, mas mahusay ang aking pagganap. Alam ni Hansen na mapanganib ang misyon, kaya't mas gugustuhin niyang makapasok na may kahit papaano ay ideya ng kanyang haharapin. Tumingin si Yu Zuan kay Chingle na nagudyok sa kanya na magsalita. Sabi niya, sa kasamaang palad, hindi namin alam ang marami tungkol sa silungan. At tungkol sa hinarap ng aming nakaraang pangkat sa loob, walang patunay na makakapagpatunay sa mga sinabi ng 3 nakalabas. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit kumunat ang kanyang noo. Pinayagan niyang magpatuloy sa pagsasalita si Chingle pagkatapos ng isang pagpos. Ang 3 lalaking nakabalik ay nagsabi ng parehong mga bagay, ngunit nang pilitin silang magpaliwanag, magkakaiba ang kanilang mga paliwanag tungkol sa nangyari nang sila ay lahat ay mapatay. Gayunpaman, maswerte kami na marinig kahit ano dahil sa sakit na kanilang nararanasan matapos silang makatakas. Ano ang sinabi nila sa iyo, kung gayon? Tanong ni Hansen, na may kunot na noo. Sinabi nila sa amin na nang pumasok sila, nakakita sila ng isang nakakatakot na bagay sa harap ng palasyo doon. Doon namatay ang karamihan sa mga lalaking pumasok. 3 ang nakalabas, tulad ng sinabi natin. Nagpatuloy si Chingle, ngunit iba-iba ang paglalarawan ng 3 lalaki tungkol sa pumatay sa kanila. Hindi nagsalita si Hansen. Nagpatuloy si Chingle, lahat sila ay nagsabi na nakakita sila ng isang bronze na kabaong sa loob ng palasyo. Sinasabing mayroong isang soro o pusa na may pulang katawan sa kabaong na iyon. Lahat sila ay nagsalita tungkol dito, kaya't maaari nating ipalagay na medyo tama ang bahaging iyon. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, isang pusa na may 9 na buhay, marahil. Buhay ba ang pusa? O isang bagay na walang buhay? Tanong ni Hansen. Kung talagang nauugnay ito sa Blood Legion, na isang pusa na may 9 na buhay, may posibilidad na mabuhay siya. Bihasa si Hansen sa Blood Pulse Sutra, at higit pa rito, mayroon siyang pendant. Marahil ang silungan ay pinrotektahan upang maiwasan ang mga hindi nauugnay sa Blood Legion na makapasok. Kung may mangyari sa loob, ang pinakamababa na magagawa ni Hansen ay magkunwari na siya ay isang miyembro. Hindi ko alam. Kaunti lang ang mga detalye, sabi ni Chingle, na umiling sa pagsisisi. Sinabi ng isa sa kanila na lumabas ang isang hayop at pinatay ang lahat doon. Sinabi naman ng isa na mayroong estatwa ng isang hayop doon, at lahat sila ay nagsimulang mamatay pagkatapos nilang buksan ang kabaong.
Ang ibang tao naman ay nag-angking, matapos makita ang isang hayop doon, lahat sila ay nagsimulang magpakamatay. Posible bang nag-hallucinate silang lahat ng iba't ibang bagay? Tanong ni Hansen. Hindi ito imposible, pero bakit sila namatay pagkatapos nilang makatakas na may buhay? Sabi ni Yuzuan. Tumango si Hansen. Walang dahilan para mamatay ang mga perpektong may kakayahang tao kung ang kanilang naranasan lang ay mga guni-guni. May mali sa lahat ng ito, walang duda. Paano sila namatay? Malubha ba silang nasugatan o ano? Tanong ni Hansen. Sila, walang sugat. Ang kanilang dugo ay nagkristal, na nagbare sa daloy ng dugo at pumihil sa tamang paggana ng kanilang mga organo, paliwanag ni Chingle. Hindi nagsalita si Hansen, ngunit tiyak na naniniwala siyang ang silungan ay may kaugnayan sa Blood Legion. Kung ang pulang hayop o nilalang doon ay ang pusa na may siyam na buhay, nagsisimula ng isipin ni Hansen na makukuha niya ang mga sagot na kanyang hinihintay. Ito ay isang malaking pagkakataon, at magiging hanggal na sayangin ito. Hindi dinala nina Yuzuan at Chingle si Hansen sa Outer Sky Shelter, at dinala nila siya ng diretso sa nakakatakot na silungan na iyon. Nang makarating sila, nakita ni Hansen ang tatlong tao. Tama sila nang sabihin na mahirap ang pagtitipon ng bagong pangkat. Hindi gaanong tao sa Fourth God Sanctuary, at ang mga napatay sa nakaraang misyon ay iniulat na nawawala sa alyansa. Ito ay isang kahangahangang gawa, alam na nagawa nilang magtipon ng halos 30 tao para sa nakaraang pakikipagsapalaran. Ngunit nakakadismaya ring malaman kung ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila. Mahirap maghanap ng mas maraming tao upang palitan ang mga nawala, at matatagalan bago makabawi ang mga silungan sa bilang na iyon. At ano, pakiusap sabihin mo sa akin, ang punto ng pagdadala ng isang tao na may Bronze Geno Core sa ekspedisyong ito. Isang babaeng espiritu ang tumawa, habang tinitingnan si Hansen na nakataas ang kanyang ilong. Napakagalang ni Yuzuan sa kanya, sa kabila ng kanyang tono. Sabi niya sa kanya, ate, alam mo naman na mahirap para sa ating lahat na makahanap ng mga tao, pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Handa siyang subukan, kaya bakit hindi natin siya payagan? Ngumiti ang babaeng espiritu, at sinabi, Mr. Lee, maaaring hindi gaanong matatag ang iyong mga kaalyado, ngunit idinadalanggan ko na magtagumpay ka. Gagawin ko ang aking makakaya, sabi ni Mr. Lee, na may magaspang na boses na hindi gaanong naiiba sa mga tunog ng pag-ungol. Tiningnan ni Hansen ang Mr. Lee na ito, na isang tao, at pinagmasdan siya. Nagulat si Hansen nang makita na ang isang tao ay nakakuha ng ganoong paggalang. Mukhang mataas ang pagtingin sa kanya ng babaeng espiritu. Mukhang nasa 30 ang lalaki, at tiyak na isang mahusay na mandirigma. Tulad ni Hansen, itinatago niya ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Halos nagsalita ang babaeng espiritu na parang isang mag-aaral sa harap ng kanilang guro. Sa tabi ni Mr. Lee ay dalawa pang tao. Ang isa ay matanda, at ang isa ay bata. Pareho silang napakatalino mula sa kanilang hitsura, at malamang na may hawak silang gemstone Geno Cores. Tumayo silang dalawa sa tabi ni Mr. Lee na parang mga bodyguard. Malinaw, si Hansen ang magiging kakaiba. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, mukhang talagang iginagalang si Mr. Lee. Siya at ang iba pa ay dapat na ang mga malalaking baril ng mga espiritu. Wala na silang maisip, sinusubukan nilang masecure ang silungan na ito, at napakababang posibilidad na tatawagan nila ang mga ganitong malalakas na tao maliban kung ito ang kanilang huling at tanging pagkakataon. Pero kung talagang ganoon kalakas ang tatlong ito, bakit hindi ko pa sila naririnig dati? Kabanata 1399. Naghintay si Hansen sa isang kampo malapit sa silungan ng 2 araw bago magsimula ang ekspedisyon at makaalis sila patungo sa mahiwagang konstruksyon na iyon. Mahina niyang nakikita ang silungan mula sa layo ng kampo na itinatag. Habang naroon sila, isang nakakatakot na ambon ang nagtakip sa mga matutulis na pader at mga kuta na tumulo upang lunurin ang lupa na kanilang kinatatayuan. Kapatid, kapag nasa loob ka na ng silungan, ipinapayo kong manatili kang malapit, sabi ni Mr. Lee, papalapit kay Hansen. Mayroong nakakagulat na pag-aalala na nakakalat sa kanyang hindi pangkaraniwang magaspang na boses. Sumagot si Hansen, oo, gagawin ko. Kailangan nating mag-ingat sa isa't isa doon, sobra nang nabawasan ang ating bilang. Nakisali ang demi-Diyos na si Shu Yanmeng, na nagsabi, manatili kang malapit para maprotektahan ka namin, at hindi ka makaharang. Iyon ang ibig niyang sabihin. Magiging sagabal ka kung gagawa ka ng iba pa. Oh, iyon pala ang ibig niyang sabihin. Maganda na may tagasalin sa tabi niya. Salamat sa paglilinaw. Alam ni Hansen na ang parirala ni Mr. Lee ay isang pagtatangka na gawing magaan ang usapan. Ngumiti si Mr. Lee at sinabi, tama na ang daldalan.
Nagtatrabaho tayo ng husto, tayong lahat. Magkasama tayo sa bagay na ito. Pinangunahan ni na Yuzuan at ng kanyang kapatid na babae na si Yumiao ang mga tao sa kabila ng tahimik na kapatagan patungo sa silungan at iniwan sila malapit sa gate. Naniniwala si Hansen na makikita niya ang mga bagay ng mas malinaw kapag papalapit na siya sa lugar. Iyon ay napatunayang isang maling pag-aakala. Nang makarating sila sa silungan, dumating ang isa pang grupo. Kabilang sa kanila ang babaeng iyon at ang kanyang aso. Diyosa, huli ka na, sabi ni Yumiao. Bago siya sumagot, ang kanyang aso ay nag-angal, ang isang dogo ay hindi kailanman huli, ni maaga man. Dumarating siya ng eksaktong oras na gusto niya. Pinagmasdan ni Hansen ang mga taong sumama sa kanila, at napansin niyang dalawa sa kanila ang sobrang lakas. Naniniwala siyang may hawak din silang gemstone Geno cores. Nanjing amoy si Hansen, pagkatapos ay sinabi, natatawa ako sa inyo. Nag-recruit kayo ng isang tao na may bronze Geno core. Sa tingin niyo ba makakatulong siya? Haha. Mas maraming tao ay palaging katumbas ng mas malaking kapangyarihan, sabi ni Yumiao, sa nakakagulat na pagtatanggol. Pagkatapos ay napagtanto ni Hansen kung bakit nagpunta sina Diyosa at ang kanyang aso sa Shadow Shelter, ipinapalagay niyang nagpunta sila roon upang hanapin si Nanlit Ian. Hindi nila alam na patay na ito. Dahil sa pagtingin na masyadong mahina si Hansen, hindi na nila inabalang i-recruit ang kanyang kapalit. Ang isang mahina sa isang grupo ay mananatiling mahina. Anuman, magpatuloy tayo, sabi ng Diyosa. Pinayagan ni Yumiao ang mga tao na magkita at magbati at maghanda para sa pagpasok sa silungan. Nang ang unang sinag ng araw ay lumiwanag sa malalayong bundok na nagbihis sa abot tanaw, mas malinaw nilang nakita ang silungan, at ang ilan sa ambon na tumulo sa mga pader ay kumulo. Sa kabuuan, siyam ang papasok sa silungan, kasama si Hansen. Ang mga tao ng Outer Sky Shelter ay binubuo ni na Hansen, Mr. Lee, Shu Yanmeng, at Old Kyo. Nagdagdag ang Sacred Shelter ng 5 tao pa. Ang kanilang mga pangalan ay sina Wang Zhao, Zhong Sanxiao, Yu Zio, Kiji, at Xiao Liuyo. Si Mr. Lee ang pinuno ng sortie ni Hansen, samantalang mayroong isang pinagsamang pamumuno para sa koleksyon ng mga tao ng Sacred, sa anyo ni na Wang Zhao at Zhong Sanxiao. Mayroong nakakagulat na halaga ng pagkabalisa na gumagapang sa pagitan ng dalawang pangkat, sa kabila ng pagiging tao nilang lahat at nasa isang mapanganib na sitwasyon na mangangailangan ng pakikipagtulungan. Mukhang magkakaroon ng matinding kompetisyon sa loob. Hindi naman masyadong nagulat si Hansen. Tuwing mayroong nakukuha, ang mga tao mula sa iba't ibang paksayon ay madaling makipagkompetensya. Little Han, huwag kang masyadong lumapit sa ambon. Para sa ating lahat, maaaring abutin ka nito at hawakan ka, mapagmahal na payo ni Mr. Lee. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, hindi binanggit ni na Yuzuan at Qingle na hindi gagana ang Damshan aura dito. Mr. Lee, maaari ba tayong mapilitang umatras kung lumakas ang ambon at naging masyadong makapal? Napakalagkit na nito sa hangin na parang isang nakakasuffocate na uhog, tanong ni Hansen. Sumagot si Mr. Lee, na nagsabing, dapat itong hamupa sa hapon. Babalik at lalakas ang ambon sa kalaunan, na haharang sa ating paglabas. Hindi ito isang karaniwang ambon. Kapag pumasok na tayo, hindi na tayo makakabalik hanggang sa susunod na araw. Wala ni isang bagay ang binanggit ni na Yuzuan at Qingle tungkol dito kay Hansen. Malinaw na ngayon na si Hansen ang papasok na may pinakakaunti na kaalaman. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nabigyan ng kasing dami ng impormasyon na maaari niyang makuha, ngunit hindi patas na ilagay siya sa ganoong sitwasyon. Nagkwentuhan pa ng kaunti si Hansen kay Mr. Lee, at napagtanto niyang sila lang ang dalawang nag-uusap. Tahimik ang iba. Nang matapos silang mag-usap, napansin niyang bahagyang nakabukas ang gate ng silungan. Naisip ni Hansen na makikita niya ang life door sa pamamagitan ng pagsilip sa kabila, ngunit napakakapal ng ambon sa loob. Hindi matagos ng kanyang paningin ang kulay abo. Tayo na lang ngayon, mag-ingat kayo, sabi ni Mr. Lee, humarap kay Wang Zhao matapos umalis ang mga espiritu. Kung papasok tayo at makakalabas ng buhay, mas mabuti na pagsamahin natin ang ating kaalaman at magkaroon ng isang plano. Ang pakikipagtulungan ay para sa ating pinakamahusay na interes, mga Ginoo. Sang-ayon ako, tugon ni Wang Zhao. Wala sa kanila ang nakapasok sa silungan dati, kaya lahat ng kanilang nalalaman ay sinabi sa kanila ng kanilang mga superior na mga espiritu. Binigyan ni na Yumiao at Diyosa ang dalawang panig ng karamihan sa mga detalye na maaari nilang ibahagi. Pagkatapos ng talakayan, ang pagnanais na makipagkompetensya ay hamupa sa isang halos hindi napapansin na pagkulo. Ang dalawang pangkat ng tao ay masayang nagsama-sama sa isa, na gustong makipagtulungan at tiyakin ang kaligtasan, higit sa lahat.
Sabay-sabay silang lumapit sa silungan na may nakakagulat na pagkakaisa. Pagkatapos marinig silang mag-usap, nagawa ni Hansen na matuto ng maraming bagay na hindi pa niya nasabi dati tungkol sa silungan. Sinabi ni Chingle kay Hansen na nakarating ang mga tao sa kabaong na may kaunting problema, ngunit sa katunayan ay hindi niya binanggit ang katotohanan na halos lahat sila ay nasa bingit ng kamatayan nang makarating sila doon. Gamit ang lahat ng karagdagang kaalamang ito, at isang nabuo na mapa sa isip, nagpasya sila ng isang ruta na dapat nilang lahat na gawin. May bronze geno core lang si Hansen, kaya hindi siya pinapayagang magbigay ng input. Gayunpaman, saan man sila pupunta, ang kanilang landas ay dadaan sa tore na pinag-aralan ni Hansen sa scroll na ibinigay sa kanya ni Chingle. At ayon kay Mr. Lee, ang konstruksyon na iyon ay isang napakasama na lugar upang maglakbay. Kabanata 1400. Malapit na sinundan ni Hansen si Mr. Lee, habang silang lahat ay pumasok at naglakbay sa pagitan ng makitid na mga landas ng silungan. Sinabi nila na hanggat hindi nila nilalapitan ang isang konstruksyon na iyon, karamihan ay magiging maayos ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, hindi iyon dahilan upang mag-atubili. Lahat ay nasa mataas na alerto, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pinakamaliit na galaw, masusing sinusuri ang bawat bagong tanawin na kanilang makita. Hindi ito isang lugar kung saan kaya nilang pabayaan ang kanilang bantay. Ang ambon ay papalapit sa kanilang kanan, kaya't umiwas sila upang makaligtaan ang ilang mga gusali sa kanilang kaliwa. Sa kalaunan, nakarating sila sa loob ng 10 metro mula sa tore. Tulad ng ipinakita ng scroll, ang mural sa konstruksyon ay nagpapakita ng 10 tao. Well, maaaring kaunti lang ang mga detalye niya, pero hindi bababa sa hindi diretsong nagsisinungaling sa akin si Chingle. Medyo gamon ang pag-aalala sa puso ni Hansen, at bumilis ang kanyang lakad, nang malaman niyang napatunayan ang pagiging tunay ng mga guhit. Ngunit nang makita nila ang kabilang panig ng tore, lahat sila ay nagulat ng husto. Mayroong 3 tao na nakaupo, maliban sa patay na sila. Nakakatakot, para bang inilagay lang sila doon. Madaling naunawaan ni Hansen kung bakit sinabi sa kanila ni Mr. Lee na mag-ingat sa paligid ng base ng tore na iyon ngayon. Sino mang lumapit ay maaaring patayin. Sinuri ni Hansen ang kanilang mga katawan ng pinakamabuti na kaya niya, mula sa layo na kanyang kinatatayuan. Hindi niya matukoy ang sanhi ng kamatayan, at ang mga katawan ay hindi nasira sa anumang paraan. Pero naroon sila, walang buhay at nakaupo. Hindi alam ni Hansen kung bakit nasa ganoong posisyon sila. At habang mas nakakatakot na makita ang ilang bangkay na napunit-punit o napugutan ng ulo, mas madali sana ang paghihinala sa kung anong uri ng kalaban ang naghihintay sa kanila. Nakakabahala ito, at mas nag-iingat ang grupo sa maaaring mangyari sa hinaharap. Gumugulong ang kanilang mga tiyan. Sa kalaunan, napunta ang kanyang mga mata sa mural sa itaas. Maingat niyang pinag-aralan ang mga imahe, umaasang makakakuha ng mas maraming detalye hanggat maaari. Nakatingin siya sa ibang panig ng tore ngayon, at mayroong teksto na katulad ng nakita niya sa guhit. Gayunpaman, ang teksto ay hindi nag-aalok ng isang sipi mula sa life door tulad ng una. Ang buhay ko ay ang buhay ko. Ang buhay mo ay ang buhay ko. Ang buhay mo ay akin, binasa ni Gio ng malakas. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nang tumingin siya sa mga ukit, nagulat siya. 10 ang ipinakita, lahat ay walang buhay at nakaupo na katulad ng 3 bangkay na kanilang nakita lang. Pagkatapos, bigla, bago pa man maayos ang tanawin na iyon sa kanilang mga isipan, sumigaw si Wang Zhao, ano ang ginagawa mo? Bumalik ka! Hindi alam ni Hansen kung bakit naglalakad si Gio patungo sa tore, ngunit nagsimula na siyang gawin iyon sa isang parang trance na estado. Nakarating si Gio sa pader, lumingon, at ngumiti sa kanila. Pagkatapos, umupo siya at pumikit. Tumakbo ang isang panginginig sa mga gulugad ng lahat ng nakakita sa gawaing ito. Isang buhay na tao ang lumapit lang sa konstruksyon at namatay, na walang tunay na dahilan na makikita. Para bang, tulad ng isang zombie, tinanggap niya ang kamatayan. Hindi si Gio ang pinakamalakas sa kanila, ngunit mayroon siyang gold geno core. Ang pagkamatay niya ng masaya sa ganoong paraan ay kakaiba, upang sabihin ng hindi bababasa. Nakaupo siya sa isang posisyon na katulad ng mga ipinakita sa mural, at katulad ng 3 kanilang nadaanan. Ano man ang gawin mo, huwag basahin ang nakasulat. Sabi ni Mr. Lee, sa lahat. Sa oras na iyon, napagtanto ng lahat na si Gio lang ang nakabasa ng mga salitang nakasulat sa teksto. Hindi ito maaaring isang pagkakataon na siya ang unang namatay. Pagkatapos ay sinabi ni Wang Zhao, mag-ingat kayo. Sa isang pagkakataon, ang kamangmangan ay maaaring isang biyaya.
Kung babasahin mo ang anumang teksto dito, maaari itong humantong sa iyong kamatayan, at walang makakapagligtas sa iyo. Lahat ay natakot pagkatapos ng kakaibang pangyayaring iyon, at walang naglakas loob na tumingin sa tore ngayon. Naniniwala ang mga tao na kung malakas ka sa Fourth God Sanctuary, ang kamatayan ay hindi madaling dumating. Ang pagkamatay ng isang tao sa isang simpleng, kakaibang paraan ay nakakatakot. Ito ay sa pamamagitan ng ilang mahika na hindi pa nakikita ng sinuman, at ang kawalan ng kakayahang malaman at maunawaan iyon ang palaging nakakatakot sa sangkatauhan. Gayunpaman, tiniyak ni Hansen na kumuha ng isang mental na litrato ng mga mural na nakita niya hanggang ngayon. Sa pagmamadali, nagawa nilang lampasan ang tore. Ngunit mula sa posisyong iyon, kung pipiliin nilang lumingon, makikita nila ang likod ng mural. Si Hansen lang ang naglakas loob na huminto at tingnan ito ng mabuti, isang aksyon na hindi nagustuhan ng natitirang bahagi ng kanyang kumpanya. Walang nakasulat sa panig na iyon, tanging ang paglalarawan ng isang pagtitipon ng mga tao. Marami sa kanila ang nakaupo, habang marami ang nakatayo. Tandaan ni Hansen ito, at pagkatapos ay nakaramdam ng pag-asa na makita ang ikaapat at huling panig na hindi pa niya nakikita. Ano ang ginagawa mo? Naniniwala si Mr. Lee na may nabasa si Hansen at ninakawan ng kanyang kalooban na mabuhay tulad ng nangyari lang. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Hansen upang hilahin siya pabalik. Malakas ang paghila, at natamba siya ng ilang metro pabalik. Lahat ay tumitig kay Hansen na malapad ang mga mata, iniisip na maaaring siya ay pinasukan. Ayos lang ako. Gusto ko lang tingnan ang kabilang panig ng mural. Maaaring may impormasyon na mas mabuti para sa ating malaman. Malinaw na ito ay isang konstruksyon na napakahalaga sa silungan, paliwanag ni Hansen. Bakit hindi ka na lang tumahimik at sumunod sa amin? Mapapatay mo si Mr. Lee at ang iba pa sa amin, mahigpit na sabi ni Xu Yanmeng. Gusto kong tingnan. Maaari kang manatili dito, pero pwede bang maghintay ka ng ilang sandali? Tanong ni Hansen, direktang tinutugunan si Mr. Lee. Sumagot si Mr. Lee, sige. Maaaring tama ka, at ang pagsusuri nito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Maaari kang pumunta doon, pero sinabi na sa atin kung ano ang nasa kabilang panig. Hindi na ako magre-risk ng higit pa sa kinakailangan, sabi ni Zhong Sanxiao. Sumang-ayon si Wang Zhao, na sumali sa usapan. Walang ibang gustong mag-risk na pumunta doon. Kung gayon, sasama ako kay Little Han, sabi ni Mr. Lee. Nagbulala si Xu Yanmeng, nababaliw ka na. Huwag kang makinig sa kanya. Nalinas na natin ang tore, at ngayon gusto mong bumalik dito. Tinapik siya ni Mr. Lee sa balikat at sinabi, gusto ko lang tingnan. Magiging ayos lang ako, okay. Pareho tayong magiging ayos. Ako at si Old Kyo ay maaaring sumama, kung gayon, sabi ni Xu Yanmeng. Ayos lang. Manatili kayo rito kung saan mas ligtas, sabi ni Mr. Lee, na naglalakad na palayo kasama si Hansen. Nang makarating si Hansen sa kabilang panig ng mural, natuwa siya sa kanyang nakita.